Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Hi! Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa tagababalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DBS na mga saltik magkabayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi paghahayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa session sa katagalan magkabayan, ang mga paninira ay matotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero nagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Friday sa ating lahat. Okay, so before na mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At dito sa listahan, ang nanguna po si Nemi Hasigawa. Meron siyang 42 na mga comments. Nandiyan rin po si Lynn Gonzalez. Meron siyang 37 na mga comments. Lerma Sondita. Meron siyang 33 na mga comments. Nandiyan rin po si Shane Sibal. Meron siyang 31 na mga comments. And Aying Gimentisa. Meron siyang 23 lahat na mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ang ating pong mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi rin pong nag-shares ng ating mga videos. At doon sa ating mga viewers na nag-subscribe sa ating channel, thank you so much. At syempre, i-acknowledge natin ating pong mga channel members. Nandyan si Cosmo Defender, Barbara Butler, Katida Darl, Edmond Casillejo, Samuel Membrado, and Via Bibar. I-greet natin mga kababayan ating pong mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Marcres Hernandez from North Carolina, USA. Nandyan rin po si Linda Lim from the city of Ilagan, Isabela. Hi to Training Lozano, Army Lagaso, Jasuan Mimiano from Kuwait. Kasama rin po natin si Ligaya Madrid, Michael Vinas, Manuela Santa Maria. Nandiyan rin po si Welma Medina, Rosita Magbanwa, Maria Milasiplon, Danilo de los Santos. Hi to Brian Baltasar, Felma Cabato, and hi to Amelia Hogo. At syempre, i-greet natin ang happy birthday si Ma'am Carmela Salinga na nandyan sa Thailand. Happy birthday! And of course, happy birthday also sa lahat ng mga viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Happy birthday! And also shout out po sa ating mga kababayan natin po, mga pinalangga ng mga senior citizens. Okay, so kumusta ang kababayan? How are you today? Okay, so today is third day of the month of January 2025 mga kabayan. And until now, presidente pa rin po si PBBM. So, alam nyo ba na hanggang ngayon, hindi pa rin po naka-move on yung mga DDS, ang kanilang mga paninira po sa kanilang mga vlogs tungkol dito po na hindi daw inimbitahan ni Donald Trump si PBBM. Actually, kahapon, ibinilitan na ho natin yan. At saka in-explain na ho natin yan kung bakit hindi naimbitahan si PBBM. Kasi 'di ba according po sa polisiya makabayan, at saka nalaman rin po natin since 1800s, ganun na po talaga yung polisiya po ng US na every time meron pong inauguration makabayan sa isang presidente doon sa US, wala pong head of state na iimbitahan. Kundi yung mga domestic lang po nila na mga tao makabayan, and also yung mga ambassadors lang po na nandun sa US, yun lang po ang iimbitahan. So ngayon, itong mga DDS, in-insist nila na kung bakit daw hindi inimbitahan si PBBM dahil daw bangag makabayan at ayaw daw makasama ni Trump itong si PBBM.
Kung presidente lang daw, itong si Digong mga kababayan, inimbitahan na daw kaagad ito ni Trump. Nakalimutan ba nila na last administration mga kababayan sa panahon po ni Digong, that is year 2017 if not mistaken, na itong si Digong hindi rin po inibitahan po ni Trump mga kababayan. Meron kang ebidensya, Sir Ivan? Yes, meron po. And actually, ang nagsabi niya mga kababayan, yung pong kanyang tao-tauhan, yung pong si Martin Andanar, ang kanyang aso. Yung aso niya, nagsabi niya noon, that is year 2017, January 15 mga kababayan, Rodrigo Duterte hindi din imbitado sa inauguration ni President Donald Trump. Kasi according po kay Martin Andanar mga kababayan, it is not customary for heads of state to attend the U.S. inauguration because it is a domestic event. Customarily, the head of mission or the ambassador is the representative of our country. Because this is a totally a domestic event, Americans will be there to celebrate the inauguration. Di ba ang sabi po ni Babes Romualdez kahapon or the other day mga kababayan, sabi niya, di ba, since the 1800s, no head of state has been invited to the U.S. presidential inauguration. Only ambassadors represented in Washington, D.C. are invited. Pero alam niyo mga kababayan ko, ayaw kasing alamin ang totoo nito mga details na to para po malaman nila kung ano ba talaga yung rason kung bakit hindi inibitahan po si PBM sa inauguration po ni Donald Trump mga kababayan. Ayaw nilang alamin. Gusto lang po nilang malaman, gusto lang po nilang makinig dito doon po sa mga pinag-iingay, mga pinagsasabi po ng mga vlogger nila na puro lang po fake news mga kababayan. Lalo na ito pong si Hitad. At saka marami po at lahat po ng mga DDS vlogger nagpalabas po ng fake news kung bakit daw hindi inibitahan si PBM dahil daw bangag mga kababayan. At saka according pa nga ni Hitad, dahil daw siguro nakita na ni Donald Trump yung i-forward nila na pulboronic video mga kababayan, yung gawa nila na pulboronic video po ni PBM, baka daw nakita na ito ni Donald Trump kaya hindi inibitahan itong si PBM. Di ba mga gunggong talaga eh? At saka kung napapasin natin, di ba lahat po ng mga followers po ni Hitad, yun po yung ipinakalat ngayon mga kababayan. Dahil daw nakita na yung pulboronic video ni PBM kaya daw hindi inibitahan itong si PBM mga kababayan. Di ba gunggong talaga eh? Alam nyo kung sino dito yung mga biktima? Ang totoong biktima dito mga kababayan, hindi naman talaga tayo, hindi rin po yung Marcos admin, hindi rin po si PBM, hindi po dito si Evelisa, si SMR. Ang totoong biktima dito, yung mga nauto po ng kabilang kampo mga kababayan, yung mga nauto. Bakit sila biktima? Biktima po sila sa fake news mga kababayan. At saka sila po ay kawawa kasi wala silang alam dito at wala silang alam po sa totoong mga nangyayari sa gobyerno natin at saka sa totoong po mga impormasyon na dapat nilang malaman mga kababayan. Kasi yan po yung pinigilan, finilter po ng mga DDS vlogger, mga influencers na kanila pong pinapanood lagi araw-araw. Kaya ang kawawa dito, yung taong bayan na wala pong alam mga kababayan, yung mga ototo at mga gunggong. Yung mga talaga eh, di ba? Ayaw kasing manood po sa iba po na mga kampo na mga nagbabalita rin po mga kababayan. Represent po sa mga pro-admin vlogger and also sa mainstream media para malaman nila yung totoo mga kababayan. Ngayon, dahil sila ay nanawagan at saka marami silang comment ngayon mga kababayan na sana daw iimbitahan ni Trump ito daw si Sara Duterte and also si Digong mga kababayan sa inauguration po nito ni Donald Trump. Ako walang problema ho yan. Mag-ingay pa si Ivan na sana imbitahan po ni Donald Trump si Digong and also si Sara mga kababayan. Isama pa nila itong si Bongo and also ito pong si Bato de la Rosa mga kababayan. Bakit Sir Ivan? Siyempre, nandyan na po yung Interpol mga kababayan. Kasi kapag iimbitahan ni Donald Trump itong grupo nila ni Digong, well, nandyan po yung Interpol. At ito po ay magiging trap sa grupo ni Digong. Si Digong wanted sa Interpol mga kababayan dahil po sa ICC. Sino pang wanted sa ICC? Sila po si Bato de la Rosa and also si Bongo at saka yung isang lang Alipuros mga kababayan, di ba? Dahil sila po ay nanawagan ngayon na sana daw iimbitahan itong si Digong, si Sara, si Bato at saka si Bongo. Well, okay yan kay Sir Ivan. No problem ho yan. Pagtawanan lang natin sila mga kababayan.
Baka maaga dito or aaga pa ditong mahuli itong grupo nila Digong sa Interpol. At saka from Interpol, ihahan over to sa ICC mga kabayan. Diba? Diba, DDS? Sakto bang analysis Sir Ivan? Okay, so ito pong grupo po ng mga DDS mga kabayan. Like for example, ito pong si Maui Spencer. Si Maui Spencer, alam mo natin, gonggong talaga to kasi wala siyang alam mga kabayan. Or alam niya. Alam niya, posible na alam niya mga kabayan, pero siyempre ayaw niyang ibabalita yung totoo para magalit po kay PBBM, para po ipapahiyan nila si PBBM na dahil daw hindi naimbitahan tong si PBBM. Diba sabi po ni Maui Spencer, ay hindi invited si Ngewe Jr. sa inauguration ni Donald Trump, ngunit bakit? Diba nagtanong siya bakit na makabayan? Diba gunggong talaga Yung mga taong ganyan yung kasi yung mga salot na lipunan. At dapat lang talaga sila po'y ipapatawag doon sa Kongreso makabayan. Diba nalaman natin na si Representative Kong Barbers at saka yung kasama rin po niya ng mga Congressman makabayan, diba meron silang plano na ipapatawag po ito mga fake news peddlers ng kabilang kampo, mga piki. Lagi pong napapakal po ng mga piki na mga balita. Ipapatawag sila this month makabayan. Diba this month? Naalala ba natin yan? At yan po ibinilita natin dito. Ngayon, kung maalala ho natin, meron pong sinabi sa ating last vlog makabayan, last 2 vlogs nga pala yun, di ba meron kong sinabi dito na meron pong DDS vlogger na tumakas na, sumibat na po doon sa ibang lugar makabayan. That is after po sinabi ni Kong Barbers na meron silang planong gagawin po na hearing doon po sa Kongreso tungkol dito po sa mga napapakal po ng fake news. Pero di ba nakalimutan ko yung i-divulge yung pangalan makabayan. Marami kasi nag-comment sa last vlog natin and also yung kahapon rin po natin na vlog makabayan. Nagtanong sila, sabi na Sir Ivan, sino ba yung vlogger na sinabi po na tumakas na sa ibang lugar dahil daw ito'y natakot sa mangyari? Di ba? Maraming comment doon siguro mga 12 yata yon. And also sa ating previous vlogs po natin makabayan, siguro ang dami nun mga 14 or 20 nagtanong kasi nakalimutan na si Ivan. sorry. Nakalimutan ko Actually, siya po si Tio Moreno makabayan. Di ba kilala ba natin si Tio Moreno? Yung po sa panahon po ni Digong makabayan na siya po ay na-involved dito at saka siya po ay di ba na bypass to yun or bypass man tawag niyan. Yung siya po ay pinuntahan po sa kanyang bahay makabayan at saka naghalughog doon yung mga kapulisan natin kasi nga nasali ang kanyang pangalan tungkol dito po sa usapin ng drogas makabayan. Di ba nalalaman natin yan? Si Tio Moreno. Siya rin po ang nakita natin na pangalan na kung sino daw ang meron dito ang gusto nitong mag-donate na mga tulong, yung mga OFW yung inuto na makabayan tungkol doon sa rally na sabi lang na vigil rally daw yon. Yung nangyari doon sa EDSA Shrine or sa labas po ng EDSA Shrine sa harap po ng Robinson's Galleria makabayan. Di ba nakita doon ang pangalan ni Tio Moreno? Isa siya doon sa nilagay po na leader na doon ipapadala kung sino yung may gustong magbigay po ng tulong, either pagkain or ano man yan. Pero alam po natin po ang tinutukoy ng makabayan. Alam mo natin ang kalang pakay dito. Kasi alam ho nila kung ano po yung ipapadala ng mga OFW. Di ba nakita natin ang pangalan doon? So ngayon, itong si Tio Moreno makabayan, nandun po siya sa Thailand. Yes, nandun yun sa Thailand. Kasi nga, nakita natin doon sa post po ni asal po kay Laitira makabayan. Si Laitira nga pala, isa po nag-post niyan kasi hinanap niya ito pong si Tio Moreno kasi nga nandun po sa ibang lugar makabayan. Nawala yata yung screenshot. Pero ilagay ko po dito makabayan. Isa dito si Laitera naghanap ngayon kay Tio Moreno. Dahil nga nandun pa rin po siya sa Thailand hanggang ngayon makabayan. Siguro nagpa-unwind, siguro naghanda siya kasi nga pagbalik niya sa Pilipinas, meron pong hearing at meron po siyang invitation makabayan doon sa Kongreso. Bakit mo napag-usapan si Tio Moreno, Sir Ivan? Kasi ito pong si Tio Moreno mukha yatang ub-ub makabayan. Kasi nga dito po sa taas na itong balita po ng GMA, Marcos not invited to Trump's inauguration, envoy Romualdez to attend. Sabi niya makabayan, Bongbong Marcos is actually a nobody in USA. Trump doesn't care about him. Trump cares about America. Tingnan nyo, hindi invited. So kung bakit siya pinag-usapan, kasi nga
maraming inuto dito na kanyang mga followers makabayan. Actually, ang followers po ni Tio Moreno, marami yung makabayan. Yes, marami ho yung mga, mga followers dyan sa Facebook. Pero dito po sa YouTube, hindi siya masyadong kilala. Kilala siya doon lang po sa may Facebook lang po makabayan, and also doon sa Twitter, or ngayon ang pangalan po ay X. Doon lang po siya kilala. Pero dito sa YouTube, wala lang po. Siya lang po ay pitik-pitikin makabayan. At saka alam niyo ba, itong si Tio Moreno, napakahilig nito, manakot makabayan, na kapag siya po ay pag-uusapan, gusto kanya maghabla siya ng ng kakasuhan makabayan, or tatakutin ka na ikaw po ay kakasuhan. Ganon po yung tao na yan. At ito pong si RJ Angeles, naalala ba natin si RJ Angeles makabayan? Sa dila lang man, ang init eh. Naalala ba natin si RJ Angeles makabayan? Diba yung siyempre PBM supporter ho yan. Saka nakikita ko natin lagi yan na siya po ay nag-upload po ng mga event ni PBM. Si RJ Angeles, siya po ay planong kakasuhan or baka kinasuhan ng makabayan ni Tio Moreno. Bakit siya, Ivan? Kasi ayaw niyang pag-uusapan makabayan. Ang gusto ni Tio Moreno, siya lang dito yung maninira sa presidente natin. Kapag siya po ay atakihin po ng mga pro-admin vlogger, siya po yung maghahabla dito or mananakot po na kaso makabayan. Pero si RJ natakot yata eh. Nalalaban natin yung nakasama ko siya doon sa Malacanang makabayan. Diba nasali ko siya sa vlog ko, sa live natin? Diba nandun po si RJ Angeles? Si RJ, siya po nagsumbong sa akin na siya daw ay kinasuhan po ni Tio Moreno makabayan. Sabi ko, wag kang matakot. Kasi nga, diba, as long as hindi ka nagbabanggit po ng totoong pangalan, walang problema ho yan. Kasi ang Tio makabayan, hindi niya naman yan totoong pangalan. Yan po'y kanyang alias lang po. Yes, alias lang po niya makabayan, yung Tio. Alias ho yan. Nakalimutan ko lang yung totoong pangalan niya eh. Basta mahaba ang pangalan niya makabayan. Pero yung Tio na yan po'y kanyang alias. Sabi ko kay RJ, as long as hindi mo binanggit yung totoong pangalan ni Tio Moreno, walang problema ho yan. Ikaw lang po ay tinatakot niyan makabayan. Diba? Ganun kasi yung mga DDS. Kapag kasi makabayan na wala silang maibato dito ng mga issues sa iyo, at kapag sila po ay makorner sa mga ipinakalat nila po ng mga argumento, kapag sila ay makorner makabayan, maghahabla ho yan. Ikaw po ay kakasuhan. Bakit? Sila kasi dito po ay nabulunan or na meron na pong tinik sa kanilang lalamunan makabayan. Ganon ang mga DDS, magungong kasi. At saka mahilig pa mang-detreat makabayan. Diba? So anyways, forward tayo. Naalala ba natin si Duterte TV? Yung pong planong kakasuhan po ni Atty. Claire Castro makabayan. Kasi nga itong issue na to ni Duterte TV, sa hindi po nakaalam, ito po yung time doon tungkol po kay Marcoleta makabayan. 'Di ba yung vlog po ni Mima Alicia, which is supposed to be yung vlog kasi ni Mima Alicia. Ang naakusahan kasi doon ni Duterte TV, doon po sa sinabi po ni Marcoleta makabayan, itong si Atty. Claire. Actually, hindi po binanggit ni Marcoleta kung sino nagsabi doon na vlogger na siya daw ipapatanggal na sa INC dahil daw siya po ay nakipagsanib puwersa doon po kay Kibuloy. Nalalaban natin 'yan. So ang sinabi po ni Duterte TV, itong si Atty. Claire. Well, actually, hindi po yan ginawa po ni Atty. Claire makabayan, at wala pong vlog si Atty. Claire tungkol kay Marcoleta. Kundi ang vlog na yon, yung ang nag-vlog noon, yun pong si Mima Alicia. Diba alam naman natin yan? Ngayon, napakalaman natin ang kanyang account, siya, 'di ba? Yan po ay kanyang tinanggal. 'Di ba sabi po ni JDB makabayan, si JDB Comments, 'di ba doon po sa kanyang vlog makabayan, na sabi niya dinilit daw ang kanyang channel. Dinilit rin po daw ang kanyang video makabayan. Yung tungkol po doon kay Atty. Claire. Pero ang sinabi ko na posible kung bakit hindi na natin nakita po yung account ni Duterte TV sa YouTube, ito ay posibleng kanyang disable temporarily makabayan. 'Di ba sabi ko, sa nakaalala, sabi ko ito po'y kanyang disable temporarily or baka gin-hide lang niya ang kanyang account makabayan or gin-private. Kahapon, bigla ko lang pong naisip itong si Duterte TV kasi gusto ko sana siya pong kumustahin makabayan kung nasaan na siya ngayon, kasi nga diba gin-hide niya ang kanyang account at hindi rin po natin siya nakita for how many days makabayan after na siya po ay pinagsabihan po ni Atty. Claire na siya ay kakasuhan. Ngayon, nakita ko makabayan. Paano mo nakita si Ivan?
Actually, hindi na po Duterte TV ang kanyang pangalan. And also, ang kanyang YouTube handle mga kabayan, hindi na rin po Real Duterte TV. Kasi ang kanyang YouTube handle before, yan po, di ba, @sign Real Duterte TV. Kundi iba na ngayon mga kabayan. Ano yan, Sir Ivan? Ang kanyang pangalan ngayon, ang pangalan ngayon ng kanyang account is Elon for Soul mga kabayan. Elon for Soul. At saka ang kanyang YouTube handle dyan sa baba mga kabayan, @sign Elon for Soul. Bakit mo nalaman si Ivan na yan ang kanyang account? Kasi kung titingnan natin po sa baba, di ba nandyan po si Elon Musk mga kabayan? Saka nagduda ako, bakit Tagalog to? Ngayon, tinignan ko po ang kanyang community mga kabayan kasi for how many times kong gin-research ang Duterte TV, ito talaga po ang lumabas po sa search bar mga kabayan or sa na-search na natin. Nandyan lagi yung name na Elon for Soul. So tinignan ko ang kanyang community. Hanggang napansin ko dyan sa baba mga kabayan, ang community meron kasing naka-private po na video. So dito po sa month ago po na kanyang post mga kabayan, sabi dito, pasigaw-sigaw pa itong si Paduano, duwag naman pala, Duterte mahinamon si Paduano. So ngayon, bakit ito Tagalog? So ngayon nagduda ako na ito po talaga si Duterte TV mga kabayan. And I found out, kumpirmado na talaga na siya mga kabayan. Kasi nung tininan ko ang kanyang post, which is hindi po naka-private mga kabayan, yung luma niya na post, nakita ko dito ang mukha ni Duterte TV. Inimbestigahan niya na si Ivan. Hey, DDS, ganyan po tayo mag-imbestiga. Nakaduda naman kasi nga, di ba, sabi po ng mga kasama natin po ng mga vlogger na dinilit daw ang kanyang account, dinilit rin po daw ang kanyang video mga kabayan, which is hindi ako naniniwala doon. Iba ang aking pananaw doon mga kabayan, tsaka analysis. I think, sabi ko, ito rin po gin-hide niya or gin-private niya ang kanyang account. Bumalik po kahapon mga kabayan. Bumalik na itong si Duterte TV. Iba na ang kanyang pangalan. Ang pangalan niya sa kanyang account, Elon for Soul mga kabayan. O diba? Tama si Ivan. At saka isusumbong natin yan kay Atty. Claire. Atty. Claire, bumalik na po itong si Duterte TV. Diba? How many days nang tago ito? I-forward ko to kay Atty. Claire mga kabayan. Itong mga screenshots na to, ipapakita natin po dito kay Atty. Claire kasi nga siya rin po ay hinahanap po ni Atty. Claire mga kabayan. O diba, Duterte TV, hindi ka makakawala kay Sir Ivan. Kahit anong gawin mo dyan sa account mo, kahit araw-araw ano po yung papalitan po ng pangalan, well, actually, hindi po pwede na araw-arawin niyang papalitan ang kanyang pangalan mga kabayan kasi meron pong polisiya po itong si YouTube na every 15 days lang po pwedeng mapalitan ang pangalan niyo. YouTube handle and also YouTube channel name mga kabayan. Kasama ba yung YouTube channel name? Pero ang YouTube handle mga kabayan, every 15 days lang ho yan pwedeng mapalitan. Diba? Tama ba si Ivan? But I am not sure no sa YouTube name. Pero hindi problema ang YouTube name mga kabayan. Kasi ang importante dito, ang YouTube handle. Yang merong @sam, napansin niyo ba yung merong @sign dyan sa inyong mga pangalan kapag mo comment dyan sa baba? Diba? @sign po ang name ng una. Yan po ay YouTube handle. Pwede nyo po yang i-update. Pero kapag papalitan na po ninyo ng name na yan, after 15 days na po niyan, pwede ninyong mapalitan po kung mag-decide kayo na papalitan po ninyo ng bago. Descend dito po kay Duterte TV, after 15 days pa niya ito, mapalitan mga kabayan. O diba? Bulaga. Ganyan po mag-imbestiga si Ivan. Isusumbong natin to kay Atty. Claire, i-forward ko itong lahat ng mga screenshots na nakala ko mga kabayan kasi ito po ay hinahanap rin po ni Atty. Claire. Okay? So anyways, for the mga kabayan, pag-uusapan natin po itong si Rodante Marcoleta kasi ang kanyang account, or I'm not sure kung account ba niya yan, basta meron pong Facebook page mga kabayan na Marcoleta or Rodante Marcoleta kasi nga siya po dito ay nang-iimbita mga kabayan. Nang-imbita si Ivan? Yes, nang-imbita po. Nang-imbita po ng ibang tao. Hindi lang INC, kundi nang-imbita pa ng outsiders mga kabayan. Diba? Alam mo natin, atat na atat po ito mga DDS at saka sila po ay very excited po sa magaganap po na rally this coming January 13, dyan po sa Liwasang Bonifacio kasi ito po ay magiging pabor sa kanila mga kabayan. Alam mo natin, atat na sila. So dito po sa post po sa Rodante Marcoleta for Senator mga kabayan, sabi dito,
Exciting day sa January 13, 2025, kilos na at sumama na sa rally ng INC worldwide nang imbitas na makaabayan. At bakit ko nasabi na siya si Attorney Marcoleta makaabayan? Kasi isa rin po dito sa nag-comment, tinawag siya na Attorney makaabayan. Sabi dito ni JP Fayuran, yes Attorney, sasama ko dyan January 13. O tinawag niya na Attorney yung nag-post makaabayan. So ibig sabihin, yun na si Attorney. Nang imbita pala eh. At saka alam nyo po na itong mga DDS, merong kumalat ngayon na balita-balita makaabayan. Kung maalala ho natin, di ba meron kong ipinakita sa inyo dito na screenshots na forward po sa atin ang ating solid viewer na member po ng transport group. Nalala ba natin yung makaabayan? Di ba? Doon po sa ibinigay sa atin po na information galing po sa ating solid viewer na nandun po sa GC na mga transport group makaabayan. Di ba naghanap na ngayon yung INC na masasakyan nila or marirentahan nila na mga vans makaabayan? Bakit van, Sir Ivan? Kasi nga sila po naghanap po ng 150 lahat ng mga van makaabayan para po gagamitin po sa kanilang isasagawang rally this coming January 13. Pero doon po sa information na pinakita ko, wala pa kasing presyo doon. Kundi, di ba, meron lang pagkano at saka yung rate makaabayan. Ang nalaman na po natin po ng information na ito'y tuloy na tuloy talaga yung gagawin nila po na rally at saka sila po ay naghahanap po ng van, mga van para po sa kanilang transportation makaabayan. Until, meron pong pinost kanina, ito pong si Go Philippines makaabayan. Siya rin nga pala no, kay Go Philippines. Nakasama natin siya dun sa Malacanang makaabayan. So meron pong po si Go Philippines. Dito na ho natin nakita na meron pong presyo per van makaabayan. Magkano, Sir Ivan? Sabi nito ni Go Philippines, wow, lupit ng INC rally sa January 13, 100 van, 16,000 per van daw makaabayan. 16,000 ang presyuhan sa isang van. Tas diba marami ho yun, pero medyo mali yata yung nilagay dito ni Go Philippines. As far as I know, 150 po lahat na van ang kailang hinahanap makaabayan. Pero sinabi dito ni Go Philippines is only 100. So malaki talaga. Isipin nyo po, 16,000 pesos ang presyo po per van makaabayan para po para po gagawin sa sakyan nila or transportation nila. 'Di ba? So that is million plus makaabayan. That is a million plus. Tingnan nyo, pinagastuhan talaga ng INC ang rally niyan makaabayan. Kaya nga marami nag-isip dito na talaga ba ang INC yung gumasto dito? Maraming tanong makaabayan, INC ba talaga yung gumasto dito para po sa rally na yan? Or baka yung kabilang kampo makaabayan? Kasi nga gagasta ang INC ng ganun kalaki makaabayan, million plus or almost 2 million. Hindi lang 2 million kasi nga siyempre pagkain pa nila, mga inumin pa nila, saka yung setup pa nila sa kanilang event makaabayan. So malaki talaga yan. So millions talaga yan ang gasto dyan makaabayan. Kaya nga marami nagtatanong, INC ba talaga yun ang gumasto dyan makaabayan? Kasi nga itong event na to, we are very sure gagamitin talaga ito ng mga DDS. Tsaka sabi pa dito, sabi po sa baba makaabayan, kung kayo ay para sa kapayapaan, ang gagastusin nyo sa rally, bakit hindi nyo na lang itulong sa kababayan natin? So yan po ang opinion po ni Go Philippines makaabayan. Ngayon, bakit ko nasabi na yan po talaga ay gagamitin po ng DDS makaabayan? Sabi dito ng mga post ng DDS, for example, ito pong si Maui Spencer makaabayan, this is 5 days ago, sabi niya, tara, umattend ng INC rally sa January 13 at sabay tayong mag-live doon. Tas gintag niya itong si Joy Diviber makaabayan. At marami po mga DDS vlogger na nagbabalita ngayon na meron rin daw ibang religion na group nasasali sa kanilang rally makaabayan. Di ba kung maalala ho natin, may kumalat po na balita mga how many days ago makaabayan na ang KOGC may plano silang sasali po sa rally ng INC. Di ba kumalat niya makaabayan? Until para yatang pinatotohanan dito sa post galing po ng Hakbang ng Maisog USA. Kasi ang sabi dito, balita namin, may isa pang religious group na magrarally sa A13 maski walang official announcement ang kanilang pamunuan. 'Di ba merong magrarally makaabayan? So ito po ay sasakyan talaga.
sasakin ito ng kabilang grupo rin po mga kababayan na outsiders, hindi membro ng INC. Diba? Tsaka ngayon mga kababayan ko, ipapakita ko rin po sa inyo itong vlog po ni The Wonders Philippines yata siya. Kasi nga, iniba niya dito po yung information na ang nagpapagulo daw dito sa sa gagawing rally daw ng INC ang mainstream media and also mga vlogger daw ng pro-admin mga kababayan. Binaligtad pa kami at saka before natin po siya sasagutin po sa kanyang paninira mga kababayan, sa kanyang fake news na sinabi dito, paparinig ko muna sa inyo ang kanyang sinabi. For more details, let's watch this. Happy New Year mga kababayan, kumusta po kayo? At meron tayong pasabog ngayon na pag-uusapan tungkol dito sa gagawin ng Iglesia ni Cristo na higanteng rally sa Enero 13. At ito'y tuloy-tuloy na talaga mga kababayan. At wala itong halong fake news at walang halong spekulasyon. Sinasabi kasi nila mga kababayan na ako bilang content creator ay gumagawa lang daw ako ng mga kwento na hindi naman totoo, na nagsasabi daw ako ng mga malisyosong balita tungkol sa Iglesia ni Cristo, na ang lahat daw ng aking mga sinasabi ay walang katotohanan. Mga kababayan, kayo na ang magpatunay sa mga kapatiran po natin sa Iglesia ni Cristo kung ako ay nagpapakalat ng maling balita. Ang pag-uusapan natin ngayon mga kababayan, maliban dun sa aking mga sinabi, itong mapanirang mga bias media na gagamitin ng kampo ni Taning para papalabasin na ang rally ng Iglesia ni Cristo ay manggugulo lamang. At ang tanging ipapakita lamang po nila ay yung puro paninira. Isang halimbawa na dito mga kababayan, merong mga magpapakilala dyan na mga nagkukunwari na miyembro di umano ng Iglesia ni Cristo para siraan ito. Halimbawa po, magi-interview yung media, itong ginagamit ni kampo ni Taning, na itong mga taong ito na halimbawa po halimbawa totoo po ito, hahalo po sila sa rally ng Iglesia ni Cristo at magpapakilala na miyembro sila at sasabihing nakatanggap ng pera para sumama sa rally. Mag-ingat po tayo mga kababayan Ito'y nangyari noon nung mga panahon na nagrally ang Iglesia ni Cristo, na ang tanging ipapalabas lamang ng mga medyang ito na mga bias na kumakalaban sa Iglesia ni Cristo, talagang mag-uulat sila ng mga pawang mga masasama tungkol sa Iglesia ni Cristo. Ngayon pa lang na hindi pa nangyayari itong rally na ito, kung ano-ano na yung mga pinapalabas silang mga balita na sinasabi pa nila dyan ito hindi pa nagaganap ito'y totoo na pinapakalat nila, na dahil mula nung ipinalabas itong anunsyong ito ng Net25, sinasabi nila na bakit ang tagal nung rally, ganyan, bakit wala na yata. Eto na ang ginawa nila. Pati yung mga bias na content creator na pinapalabas sila na binayaran daw ang Iglesia ni Cristo, kaya hindi na daw umano matutuloy ang rally. Tignan nyo ang ginagawa ng mga ito mga kababayan. Pinapalabas nila na masama ang Iglesia ni Cristo. At iniisip nila na binayaran daw ito ng malaking halaga para hindi na lang daw ituloy itong peaceful rally na ito na magtataguyod ng kapayapaan sa ating bansa. Kasi ang mga kampo ni Taning ay nagsagawa ng mga 3 papel na i-impeach daw si BP Sara. Pero dahil nga po itong gagawin ng Iglesia ni Cristo na no to impeachment versus
BP Sara, maraming nagagalit na akala nila bakit daw kumakampi ang Iglesia ni Cristo sa mga Duterte. Ito yung mga nasa isip nila at laman ng mga content nila na kumakampi daw ang Iglesia ni Cristo sa mga Duterte. Kaya itong mga vlogger na ito at mga media na ito ay walang gagawing mabuti, mga kababayan, para palabasing masama ang rally ng Iglesia ni Cristo at papalabasin talaga nila. Sino man nakilala nito sa Wonders, The Wonders yata siya, The Wonders Philippines, mga kabayan? If I'm not mistaken, di ba siya po ay dating BBM vlogger? At saka ngayon, siya po ay isang DDS vlogger, mga kabayan. At siya rin po ay isang EDSA vlogger. Siya po si Wonders Philippines. Okay? So, i-debunk natin yan. Itong sinasabi ni Wonders Philippines, mga kabayan, na sabi niya baka daw hindi na matutuloy itong rally po ng INC kasi daw handa daw magbayad, meron daw magbabayad, mga kabayan, sa INC para lang hindi ituloy yung rally, mga kabayan. Naalala ba natin yan na yan po yung ating na-vlog natin dito or na-topic natin dito? Di ba may kumalat, mga kabayan, na binayaran daw, na-mention pa nga di ba, Lisatanas or Kukak, si FL po ang kanilang pinatutungkulan do, mga kabayan, na handa daw magbayad si FL sa INC, hindi lang daw ituloy yung rally, mga kabayan. Sino napakalat nga si Ivan? Siyempre, yung mga DDS. Kahit isa, wala akong nakita po na pro-admin, Marcos supporter na nag-post nun, mga kabayan. Yes, wala kahit isa. Isampal nyo sa akin, DDS, kung meron. Diba wala, mga kabayan? Kahit isa, wala pong nag-post niyan. Kundi ang unang nag-post niya, mga kabayan, yung mga DDS. Ito mga DDS na maggunggong na to, the more magsalita, itong si Wonders Philippines, mga kabayan, the more siya magsalita, the more niya ibubuking ang kanyang sarili na siya po ay napakasinungaling. May ebidensya si Ivan. Ipakita natin. Tingnan nyo yung post nito ni Albert Ampo, mga kabayan. This is December 22, 2024. Ang sabi niya sa kanyang post, babayaran daw ni Lisa, merong daw, mga kabayan, babayaran daw ni Lisa ang INC para wala ng rally. At yan po'y kumalat, sabi rin po ng, mga kabayan, ni Philippine Express, December 6, 2024. So, itong issue na to, kumalat na pala last December 6, mga kabayan. Sabi dito ng taga-DDS, may mga taga-INC ba dito? What's your take na babayaran daw ni Kukak ang inyong heads para wag ituloy ang peace rally? Tingnan nyo, at yan po'y sinakikagal po ng mga DDS vlogger, mga kabayan. Ngayon, sinong unang napakalat niyan? Diba sila, mga kabayan? At sila lang po ay dinibunk dito. Sila lang po ay sinagot dito ng mga pro-admin vlogger na walang ganyang nangyayari. At wala pong plano si Efelisa na babayaran po yung INC para lang hindi ituloy yung rally, mga kabayan. Walang ganyan ho. Bakit naman po sila babayaran po ni Efelisa yung INC, samantalang karapatan po ng INC na sila po ay mapahayag po ng kanilang saloobin, mga kabayan. Maganda naman talaga yung hangarin po ng INC. Ito lang po ay magkalitsi-litsi ang kanilang rally kapag papasukan na po ng mga salot, mga kabayan. Sino salot si Ivan? Yung mga DDS, mga salot yun eh. Di ba yung maggunggong na yan eh? Sila po yung salot, mga kabayan. Kapag mapapasukan na po ng salot ang gagawing rally ng INC, ito talaga po ay magkakagulo, mga kabayan, at magugulo ito. And also, sinabi rin po niya, mga kabayan, na nanggulo daw yung mga pro-admin vlogger kasi ipinapalabas daw ng pro-admin vlogger na ginclaim daw ng mga DDS na ang rally ng INC magiging pabor daw o suporta ito kay Sara Duterte, mga kabayan. Hindi ba ganyan ang mga iniisip natin, mga kabayan? Tanong lang po dito sa mga DDS and also sa lahat ng mga viewer, hindi ba natin naisip dito na gagawin po ng rally ng INC hindi pabor kay Sara Duterte? Kahit paano dito, babalik rin, mga kabayan, kahit baliktarin pa ng baliktarin ito pa rin po ay pabor kay Sara Duterte. Kasi ayaw nilang ma-impeach si Sara Duterte, mga kabayan, di ba? And also, lahat rin po ng mga sinasabi po ng mga DDS, ito po ay suporta kay Sara Duterte. Ito ang ating ebidensya, mga kabayan. Duterte lang malakas. BP Sara lang malakas. January 13, 2025. Official rally
ng INC kung saan ito gaganapin sa Luneta Grandstand. Diba? Ito yung sinasabi na historic INC rally at Luneta Grandstand against injustice. So hindi po ito para sa mga loyalista. Hindi po ito para sa mga pinklawan at dilawan. Tignan mo ang caption, against injustice. This is it, Pansit. Tuloy na. Basahin natin. January 13, 2025, rally. Join the historic INC rally at Luneta. Stand against injustice. May mga kumalat po mga pictures at larawan O, di ba? Hindi ba naging claim na ito po suporta para kay Sara Duterte Makabayan? Sabi pa nga ng unang vlogger, this is it. Sara Duterte lang daw ang malakas Makabayan dahil sa gagawing rally ng INC. O di ba, INC members, hindi ba ito pabor kay Sara Duterte? Mga DDS na nga nagsabi dito na ito po ay pabor sa kanila. Hindi na itong rally ito para sa mga loyalista, hindi na ito rally para po sa mga Marcos supporter or pinklawan. Siyempre, equals, ito po yung rally nito para sa mga Duterte Makabayan, di ba? Yung mga sinabi po ni Wonders Philippines, mababaliktad sa Makabayan, yun po ay babalik talaga sa kanya. The more siya magsalita, the more siya mabubuking dito na siya po ay nagsinungaling, di ba? Yan po ay damage control Makabayan. Damage control yan dahil po sa mga balita-balita na lumabas ngayon na magkipagsanib pwersa daw yung KOGC dito sa gagawing rally po ng INC Makabayan para matabunan ang issue na yan. Kaya ito po ang vlog ni Wonders Philippines, ito po ay damage control. O, di ba? Mali ba ang analysis ni Sir Ivan? So before tayo mag-jump po sa ating next topic Makabayan, basahin muna natin po siyempre ating mga viewers. Nandyan po kasama natin si Gloria Marquez, Hato Jen Mira Fuentes, Benji Sumailo, Timo Monteverde. Nandiyan po si Cats Kate Channel, hi si Ninita Umali, Rino Rivera, Maydan. Nandiyan po si Leonardo Manansala, Elizabeth Abila, hi to Lilian Lalyabe. Nandiyan po kasama natin si Peña Francio Omipig from Toronto, hi to Michael Panganiban, Bayani P. Tobias, and hi to Kaloy Metra. Okay, so Makabayan ko, before tayo mag-jump po sa ating next na init po na issue, yung mga medyo po mainit na issue Makabayan, yung mga paninira po ng mga DDS, before tayo pupunta doon or babalik to Makabayan, siyempre good news muna tayo para malaman po ng mga DDS, ng mga haters natin na nandito na meron pong tinatrabaho ang ating Pangulong si PBBM. For more details, let's watch this. Inanunsyo ni Presidential Communications Office Secretary Cesar Chavez na si Ambassador Jose Manuel Romualdez ang magiging kinatawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa inaugurasyon ni US President-elect Donald Trump sa January 20. Ayon sa PCO, inimbitahan sa inaugurasyon ang mga chiefs of diplomatic missions kasama ang kanilang mga asawa bilang kinatawan ng kanilang heads of state at gobyerno. Nagkaroon naman ng pagkakataon si Romualdez na makausap si US President-elect Donald Trump kung saan personal siyang nagpaabot dito ng pagbati. Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon kung may biyahe ang Pangulo sa Estados Unidos para makapulong si Trump sa unang bahagi ng taon. Ang economic reforms ng Administrasyong Marcos Jr. na nakatulong sa pag-unlad ng pamumuhay ng mga Pinoy nitong nagdaang taong 2024. Kabilang na rito ang naging kautusan sa Maritime Industry Authority o Marina na standardize ang Philippine maritime practices para makasabay sa global standards. Nariyan ang modernisasyon at expansion o pagpapalawak ng Philippine domestic shipping, promotion at expansion ng Philippine overseas shipping, modernization ng Philippine shipbuilding at ship repair industry, at promotion ng highly skilled Filipinos at competitive maritime workforce. Noong pong Marso ng nakaraang taon, sa kanyang pagbisita sa Germany, pinirmahan ng ating Pangulong Marcos Jr. ang kasunduan para sa reskilling at upskilling ng Filipino workers sa digitalization at green economy. Bukod yan, Audrey, ilan pa po sa mga reforma noong nakarang taon ay ang pag-liberalize ng restrictions sa info transfer technology at ease of doing business sa Pilipinas. Ang digital transformation agenda po ng ating Pangulo ang siyang nakahikayat po sa Google na palawigin ang kanilang negosyo and operations dito po sa Pilipinas. Malaking tulong din po
po ang mga public-private partnerships. Gaya na lamang po ng privatization ng Lagindingan Airport upang gawing international aviation hub. Napataas po nito ang passenger capacity kada taon kapag generate po ng maraming trabaho at nagbukas ng investment opportunities. Mas healthy na taong 2025 ang naghihintay sa ating mga kababayang kawani ng gobyerno. Ito'y dahil tuloy-tuloy na ang pinangakong medical allowance si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bisa ng Executive Order number 64-2024. Ayon sa Department of Budget and Management, inaprobahan ni Budget Secretary Amina Pangandaman ang guidelines, rules at regulations para dito. Nagkakahalaga umano ito ng hindi hihigit sa 7,000 pesos kada taon na ibibigay sa mga kwalipikadong civilian government personnel para makapag-avail ng Health Maintenance Organization o HMO type na mga benepisyo. Kabilang dito ang mga empleyado sa government agencies, SUCs, GOCCs, LGUs at local water districts. Giit ni Pangandaman, malaking tulong ang pagsasakatuparan ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang pangako para maibsan ang pasanin ng mga kawani ng gobyerno pagdating sa health-related expenses. Mahalagang investment din anya ito para matiyak na maayos na mabibigyan ng serbisyo ng pamahalaan ang publiko. Nakatanggap ng titulo ang mahigit 8,000 agrarian reform beneficiaries sa Western Visayas noong 2024. Ang mahigit 1.5 billion pesos na halaga ng utang pang-agraryo, binura na rin ng gobyerno. Umabot sa mahigit 8,400 na Agrara Reform Beneficiary o ARB sa Western Visayas ang tumanggap na mahigit sa 13,900 na titulo sa CLAW, ang mahigit 9,300 hektare ng lupa noong 2024. Sa tala ng Department of Agrarian Reform Western Visayas, mahigit sa 10,000 titulo na ito ay pinamahagi sa Negros Occidental, samantalang mahigit sa 3,000 titulo ang ipinamigay sa mga ARB mula sa mga isla ng Panay at Guimaras. Ang pamahagi ng karamihan sa mga titulo ay pinangunahan mismo ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa Baguio City, Negros Occidental noong Abril at Pasig City, Iloilo noong Setyembre. Sinimulan din ng gobyerno ang pamamahagi ng Certificate of Condonation and Release of Mortgage o COCROM sa mga ARB alinsunod sa RA 11953 o ang New Agrarian Emancipation Act na nilagdaan ng Pangulo. Halos 778.5 million pesos na pinagsamang utang sa bangko ng higit sa 9,400 na ARB mula sa Capiz, Guimaras at Iloilo ang binurada ng gobyerno. Ang DAR ay namahagi rin ng COCROM sa higit 6,100 na ARB sa Negros Occidental na may 816 million pesos na pinagsamang utang. Ngayong 2025, magpapatuloy ang tulong pang-agraryo ng gobyerno lalo na't naniniwalang Pangulo na ang tagumpay ng bawat magsasaka ay tagumpay ng bawat Pilipino. Tiniyak ng Department of Agriculture na tutuldukan na nila ang mga usapin hinggil sa rice branding issue. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., isa sa pinala nila ngayong Enero ang plano tungkol sa pag-aalis sa branding ng mga bigas na nagiging dahilan umano para lituhin ng mga retailer at trader ang consumers sa presyo nito. Mababatid na una nang lumabas ang issue simula noong personal na nag-inspeksyon ng kalihim sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Samantala, pinabibilis na ngayong buwan ng kagawaran ang standardization sa label ng bigas, katuwang ang ibang mga ahensya. Gayon din ang mas pinaigting na pagbabantay sa presyo nito sa mga merkado at pamilihan. Asahan pa ang mas pinaigting na programa ng Department of Agriculture sa pagpasok ng 2025. Sa programang Mike Abilive, sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Joycel Pandilio na bahagi ito ng direktiba sa kanila ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bigyan ng sapat na pagkain ng mga Pilipino. Kaya naman ngayong buwan, maglulunsad sila ng sulit rice at Nutri-Rice. Ang presyo aniya ng sulit rice ay naglalaro sa 35 o 36 pesos bawat kilo at maganda rin ang kalidad. Okay, kung bakit ko in-include ito pong balita tungkol sa bigas makabayan para po malaman po ng mga haters natin dito, ng mga dides po, tsaka nauto ng kabilang kampo na meron na pong progreso tungkol po sa presyo ng bigas natin dyan sa market natin. Yes, unti-unti na pong bumaba. Pero siyempre, hindi kasi yan namalayan po ng mga DDS kasi puro sila paninira makabayan. Okay? Kung bakit yan in-include? Kasi nga everyday, at saka meron pong nakita po na vlogger makabayan, pag
tungtong ng 2025 ang recycled issue na paninira nila, binuhay nila yung tungkol po sa bigas mga kabayan. Binuhay na Sir Ivan, yes, nasaan na daw yung 20 pesos per kilo na bigas na pangako daw ni PBBM. Pangako daw yung makaabayan, gunggong talaga eh. At saka para malaman nila no, na yan po ay hindi pangako, kundi yan po ay pangarap ni PBBM, ito po ating ebidensya makaabayan. For more details, let's watch this. Yung aking pangarap na sinabi na nung bago akong upo na sana mapababa natin ang presyo ng bigas ng 20 piso. Hindi pa tayo umabot doon. Dahan-dahan palapit. Nasa 25 piso na lang tayo. Konti na lang. May bababa natin yan. Tapos yung ginawa natin, halimbawa doon sa sibuyas, ganun din. Para biglang nagtaasan lahat, na kulang sa produksyon, ginawa namin, ay dinagdagan namin para bumaba rin ang presyo. Asukal, ganun din. Umakyat yan ng 100 plus ang bawat isang kilo. Ngayon ay nasa 85 and below na. At nakikita ninyo na may paraan naman para ipababa ang ating presyo. O, di ba? Ebidensya na yan po ay pangarap lang ni PBBM. Hindi yan pangako, kundi pangarap. Pero ginagawa ng lahat ni PBBM, ginagawa niya lahat ng kanyang makakaya na mapababa pa ang presyo ng bigas natin dito sa Pilipinas. Pero actually, meron na pong 31 pesos makabayan. Saan, Sir Ivan? Dito po sa amin, dito po sa bayan namin. Yes, meron po 31 and 32, meron 33 na okay po ang quality makabayan na bigas dito po sa Leyte. Yes, meron po 31 pesos per kilo, 32, 33, okay na ho yan na quality dito. Totoo yan. Kasi nga kanina kahapon nga pala, pumunta kami doon sa bayan, saka bumili kami ng isang sako pong bigas. Tapos nagtingin ako doon sa mga presyo makabayan, meron pong 31, 32, 33. Saka tinignan ko yung quality, okay naman pala to eh. So yun lang po ang binili namin, isang sako na bigas makabayan. Okay naman eh, pero bakit nagrereklamo pa rin hanggang ngayon ito mga DDS na saan na daw yung 20 pesos per kilo na bigas makabayan? Specific talaga, 20 pesos per kilo. Mamamatay ba kayo na hindi kayo makabili po ng 20 pesos per kilo na bigas? Di ba DDS, mamamatay ba kayo hindi kayo makabili po na ganun po na klase or hindi ganun po na presyo na per kilo ng bigas? At bakit hindi kayo nagreklamo sa presyo ng bigas, that is year 2017, year 2018, wala pang pandemya sa time na yung makabayan, bakit napakamahal po ng presyo ng bigas sa panahon ni Digong? For more details, let's watch this. Rice prices in Zamboanga City rose from 70 pesos to 80 pesos per kilogram in August 2018. The city was one of the most affected by the rice crisis issue that peaked in 2018. State of calamity was even declared in the city then. Some National Food Authority or NFA outlets in Metro Manila also ran out of supply, while the prices of commercial rice also spiked up. But according to Agriculture Secretary Manny Piñol, there was no rice shortage in the country last year. He explains that the crisis was a result of the traders' manipulation of the rice industry after the NFA and the NFA Council had a problem in process of importing rice. Piñol notes that as early as October 2017, the NFA already asked the Council's permission to import rice due to the depleting buffer stock, but the Council did not allow it. So na-delay yung importation until such time na naubusan. Doon ang nasa state of calamity ang Basilan dahil sa pagsipa ng presyo ng bigas. Ang presyo ng commercial rice doon pumalo na sa hanggang 80 pesos kada kilo. Ang problema, wala nang mahanap na NFA rice sa mga pamilihan. Kaya naman alternatibong pantawid gutom ang prutas na marang na panahon ngayon at ang puto na gawa sa kamuting kahoy. Buto 10 piso, pati marang 10 piso. Yan ang kaya nang bili ng mga mahirap. Naghihingalo na rin ang supply ng NFA rice sa Bontoc Mountain Province. 54 na sako na lang ang natitira sa warehouse na may kapasidad na 12,000. So, masyadong malulab, pwede kang basket yan. Aalog-alog na rin ang NFA warehouse sa Lawag City sa Ilocos Norte kung saan 2 araw na lang daw ang itatagal ng nakaimbak na bigas kung hindi darating ang inaasahang supply mula sa La Union.
Sa Nueva Ecija, 7,000 pa ang nakareserbang sako ng NFA, pero mahigit 4,000 rito, binukbok at isinasailalim sa fumigation. Tapos na rin i-fumigate at pinayagan ng idiskarga sa Tabaco Port sa Albay ang sako-sakong binukbok ng bigas galing Thailand. Pero ang tanong, ligtas kayang kainin? Safe na pong kainin yan bigas na nag-undergo ng fumigation. Bukbok free na rin ang NFA rice sa warehouse nila sa Balanga City sa Bataan. Sa taas ng presyo ng bigas, pati ang mga nagnenegosyo ng kakanin, hindi na rin kinakaya ang mataas na presyo ng malagkit. Sa Kamuning Market halimbawa, 85 pesos na ang kada kilo ng malagkit. O, di ba? So ngayon DDS, bakit hindi kayo nagreklamo sa panahon ni Digong? Isipin niyo po, 2017, 2018 hanggang 2019, pero syempre, extended natin po yung panahon po ng pandemya makabayan kasi pandemya yun eh. 2017, 2018, 2019, napakamahal po ng bigas sa panahon po ni Digong. Umabot nga ng 85 pesos per kilo na bigas makabayan. Nagreklamo ba yung DDS? Wala. Pero ngayon, sa panahon ni PBBM, ang dami yung ngal-ngal na sana rin 20 pesos per kilo na bigas makabayan. Gonggong talaga eh. Diba? So yan ang ebidensya natin na kayo po ay napakabayas. Doon sa panahon po ni Digong, ayaw nyo magreklamo. Bakit? Takot kayo kay Digong. Pero ngayon, kasi nga napakabait po ng ating presidente makabayan, kinaya-kaya lang ho nila, di ba? Inaalapusan nila, inaapakan nila yung pagkatao. Tapos ngayon, puro lang po paninira ang nasa utak makabayan. Bakit? Hindi kasi nagmumura ang ating presidente, 'di ba? Maraming nagawa ang ating presidente, magaling po ating presidente. Pero hindi lang kasi binibigyan po ng credit kasi hindi po nagmumura makabayan, 'di ba? Yan po sinabi ni Is Bersamin. Ano ngayon, DDS? Paano nyo madibang kayo sa Ivan? I-shout naman natin, nandyan po si Evelyn Garcia, hi to Sports Inoue from South Korea. I-shout rin po natin si Tony Hunters, Vlogger TV. Hi to Josephine Gallego, Kay Kelly. Nandyan rin po si Jemson, si Jemboy, si Jeriel, and Regine Abadawi Cebu, greetings from Rodolfo Ranarabor of Tansa, Cavite. And hi to HMB TV from Rojas City, Capiz. Kasama rin po natin si Ashen, Jenny Howard, Giner Virgilio Chong Ariola from Solvec, Narbacan, Ilocos Sur. Hi to SL Afable Vlog from Singapore. Nandiyan po si RGA Askrate. Isyatan natin si Leonardo San Jose from Morong Rizal, Jillian Quezon, and hi to Maria Medisaplon from Olongapo. Okay, so mga kababayan ko, ipakita ko sa inyo ang vlog ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Nako, meron pa pala na mga gustong madiscover ang ating pamahalaan sa nakaraang pamahalaan. Kung yung issue ng drugs, pogo, at iba pa. Yung human rights violation, mga di umano'y overpriced sa mga project, aba itong susunod ngayong taon 2025. Yung mga tungkol sa Energy Department, kung ano ang pinasok ng mga kontrata at ginawa ng Duterte administration nung panahong yon, especially sa Malampaya project at iba pa. Kasi lumalabas na meron ilan umano mga Chinese, Filipino-Chinese national ang napaboran ng mga project at kontrata. Wow! So sisilipin din pala yan. At siyempre, hindi lang Executive Department ang gagalaw dyan. In aid of legislation, gagalaw na naman ang Kongreso. Okay? Kung ano mga pinasok na mga kontrata ng gobyerno, pribadong sektor sa Energy Department, energy problem ng ating bansa. Kasi itong tungkol sa enerhiya ay napapalooban ito ng private sector, mga independent power producer, mga nakapagtayo ng planta, renewal ng mga kontrata, especially nga ang Malampaya na napakalaking business, at iba pa. Isa lang yan sa sisilipin ngayong taon ng ating gobyerno. Yung issue tungkol sa West Philippine Sea, hindi pa tapos yan. Hindi pa naman tapos yung issue ng meron bang kasunduan na nagkaroon ba ng agreement talaga o wala between Philippine government under Duterte government at ang pamahalaan ng China sa nakaraang 6 na taon. Kung kaya hanggang ngayon wala kang marinig
na mga statement galing sa mga Duterte at kailang followers against China. Actually, pinagtatanggol pa ang China sa ginagawa ng ating gobyerno sa West Philippine Sea issue na pinaglalaban ang exclusive economic zone ng ating bansa. So, dalawang issue yan, pero malaki po yan. Nauna nang pinalakay yung di umano'y merong agreement na pinabulaanan ng kailang kampo pero hindi natapos yung issue yan. Dahil natabunan ng human rights violation sa illegal drugs campaign, POGO at iba pa. Pero yung issue tungkol sa West Philippine Sea, hindi pa tapos na issue yan. Isa yan sa mga naunang na-discuss noong unang mga taon ng kasalukuyang gobyerno. May agreement nga ba o wala? May pinasok bang agreement si Duterte o wala? Hindi pa finish yan. Unfinished business na hindi maliwanagan. Uulitin yan, gigisingin yan ng mga kongresista. Kung hindi man dito sa natitirang ilang araw para sa nagtatapos ng 19 Congress na komposisyon ng mga congressman ngayon, sa next Congress, 20 Congress, mga dating congressman, bagong congressman ang darating, isa yan sa mga pag-uusapan. Kasi nga, lumutang ang maraming koneksyon ng mga negosyanteng Pilipino-Chinese umano ang nakinabang sa gobyerno noong mga panahong yon. Ay sa Department of Energy Regulatory Commission, napakarami pong business dyan. Bilyong business ang oil at energy sector sa ating bansa dahil tayo ay merong 7,500 island, more or less, nangangailangan ng power supply, ng mga oil product at iba pa. So paano kaya yan? Aabangan natin ito. Hindi pa tapos ang paghahanap ng katotohanan. Ala ng katapusan, parang ganon. Yun ang mahirap eh. Kung hindi man si Pangulong Marcos mismo ang nagpapaimbestiga at nakikialam dyan dahil nakatutok ang Pangulo sa kanyang trabaho bilang Pangulo, sabi nga niya, wala na akong oras sa mga ganyan. Tututok na lang ako sa trabaho ko bilang elected president. Papapalakas ng ekonomiya, papapalakas ng seguridad, pagpalakas ng tourism, tiyakin na may sapat na pagkain, murang pagkain. Although ang tungkol sa pagkain ay global problem yan, hindi yan problema lang sa Pilipinas. Kahit saang lugar sa buong mundo, mataas ang mga bilihin, ang mga basic commodities, napakataas. Mura pa nga kung kumpara tayo dito sa Pilipinas. Sa Singapore yata, 100 piso na ang halaga ng isang kilong rice dun eh. Sa Europe, Middle East, sa Amerika, Canada, ang tataas ng bayarin dyan. Huwag tayo lumayo sa Japan, Singapore nga, Hong Kong, Thailand, lahat to ng mga bansa. Nagtaasan ng mga presyo. Kaya nga global problem ito. Dito lang sa atin sa Pilipinas, mareklamo ang mga Pilipino. Kasi ginagamit nilang pampolitika na issue para sirain o banatan ang ating gobyerno. Hindi nila inisip na ito ay global problem. Parte tayo ng mga signatory ang Pilipinas sa World Trade Organization para sa palitan ng kalakal. Import dito, export dito, lahat ng mga bansa nag-i-import, nag-i-export. Kasama tayo kasi signatory. Yung ating mga produkto, ipinapadala sa ibang bansa. Ang produkto sa ibang bansa, binibili rin natin. Kaya import-export business, hindi talaga mawawala yan. Ang mahalaga lang yung rice, dapat hindi na tayo mag-import. Lalo na ngayon na binigay na ng batas ang muling kapangyarihan ng National Food Authority, pangasiwaan ang pagproduce ng palay at rice supply para mawala na ho yung mga warehouse hoarding, pagtatago ng mga rice na imported at iba pa. Priority ng gobyerno under President Marcos matapos ma-amend ang rice tarification law na ibalik sa National Food Authority ang authority ayusin ang rice supply para magtagumpay ang food security program ni Pangulong Marcos. So ayan po. So yun ang focus ng ating Pangulo at marami pang iba. Pero yung pag-iimbestiga in aid of legislation, both Congress and Senate, yan exclusive na trabaho nila. At kung minakita silang mga butas sa mga batas, gagawa sila. Kung minakita silang pang-abuso na maglabag sa mga batas, i-recommend nila. Kasi yun ang in aid of legislation. Mag-amend, mag-repeal, gumawa ng bagong batas, or recommendatory power before executive department or judicial kung ano at sino ang dapat kasuhan kung may makikita sila. Yun ang issue. Kaya importante at lagi kong pinapalaala yung 3 branches of government: executive department, legislation, both Congress at Senate ang legislation, at siyempre judicial body.
At kami naman, ako, kasama maraming lehitimong media, ay tumatalakay bilang tulay ng mga balita na nangyayari sa loob at tabas ng ating gobyerno. Inuulit ko, wala at paninindigan ko from day one until now, walang politikong pwedeng makialam sa aking ginagawa. Kahit gobyerno, kahit na oposisyon, kahit independent na mga political party o kahit sino, hindi ako magpapagamit yan. Gagawin ko ang alam ko at paninindigan ko. Hindi tayo magpapagamit dahil may pera sila. Gagamitin ako dahil may pera sila. Kanila ang pera nila. Di ko kailangan. Hindi natin kailangan ng pera nila. Kung tayo naman ay pakikialaman at didiktahan. Yung aking paninindigan at paniniwala, tandaan nyo, from day one until now at sa darating na araw at ngayong bagong taon, tuloy-tuloy yan. Gagawin ko yan. Para sa inyo, para sa bayan at para sa mga Pilipino. Okay, so kasama rin po natin si Nida Ichhaka, at si Elena Kao from Japan, Myrna Borromeo from North Caloocan, isyatat rin po natin si Aida Sinsubat, at si Nonoy Florin Hills, Osborne Gislani, nandiyan rin po si Bobby Baculo, at si Gurgunya Angala, Evelyn Garcia, Emma Valdez, Casarina De Rooy, at si Marina Coloma, Truth Matters. Nandiyan rin po si Emerald Jiminay from Dubai, Melinda Molina, Lorena Palge, Hatsu Anjang Aison, James Bunhok, Ivy Alfonso, Apple Nash, isatat natin si Boboy Elmido Costin Sadugyo, Edwin Salamanca, Anisito Kumabig, Alicia League, Elsa Hoffman, and Hatsu London Charlie. Okay, so mag-aabahan ko, yan po di manakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Lord, maraming salamat po sa panibagong umaga at panibagong pag-asa sa aming buhay. Muli mo po kaming pagpalain at ingatan sa araw na ito. Biyayaan niyo po kami ng liglig, siksik at umaapaw na pagpapapala. Ilayo mo po kami sa kapahamakan at pagtibayin niyo pong lalo ang aming kalooban. Idendalangin ko ito sa pangalan nating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.